At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon ang umano'y bigla ang pagkawala ni President Kuting ng Norte Jr. matapos kumalat ang balitang tumakas na ito palabas ng bansa. Ayon sa ilang insider, hindi na umano matagpuan ng Pangulo sa Malacanang at maging ang Presidential Security Group ay tikom ang bibig sa tunay na kinaroroonan nito. Dagdag pa rito, isang testigo ang lumantad at isiniwalat ang di umano'y malaking pagnanakaw na nangyari mismo sa loob ng palasyo. Ayon sa kanyang pahayag, mismong Pangulo raw ang nasa likod ng paglipat ng ilang milyong pondo na para sana sa taong bayan. Aniya, may mga dokumentong hawak na magpapatunay sa ginawang katiwalian. Samantala, nanindigan naman ang kampo ng Pangulo na walang katotohanan ng mga aligasyong ito. Paliwanag nila, bahagi lamang ito ng malisosyong atake ng mga kalaban sa politika upang siraan ng administrasyon. Gayunpaman, lalong lumalakas ang panawagan ng taong bayan at ilang mambabatas na maglabas ng opisyal na pahayag ang Malacanang upang linawin ang issue. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa kumakalat na balita at nag-aabang ang sambayanan kung lilitaw ang Pangulo upang harapin ang mga paratang. Maraming nag-aalala na kung manatiling tahimik ang palasyo, lalo lamang itong magdudulot ng pangamba at pagdududa sa publiko hinggil sa tunay na estado ng pamahalaan. At yan nga mabalita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Dahil nga ako ay sarado, 'di ba? Sarado ang jutak ko nung panahon na 'yon dahil syempre kapapanalo pa lang ni Bangag. Ayan si Abel Bacudio mismo, sabi gumaganon pa nga, kung ganun doon ng singot. Alam nila, lahat yung mga designers na yan na sumisip-sip kay Lisa, mga putang ina ninyo, alam niyo ang adik si Marcos Jr. Kaya lang kayo dumidikit dahil nakikinabang kayo at nakakabili pa ng mga, ito ngayon yung mga designers, na alam nilang adik, yung mga putang ina ninyong lahat kayo na dumidikit na nakikinabang. Okay? Nagkakaroon ng mga bahay dito sa Amerika dahil taga-dila lang, ginaganon-ganon na nila ang inuuto-uto na nila ang adiktos na si Lisa Tanas, nakakakuha sila ng proyekto kaya nakakabili sila ng mga bahay. Okay? Yung mga nakakakuha lang. Okay? I don't know yung ibang mga designers, but kung ano mga nakukuha nila kay Lisa Tanas. Habang tayo dito ay nagbabakbakan, ang mga nakapaligid kay Lisa, ang mga kaklase niya, sinusundot-sundot lang ang kipay ni Lisa Tanas na bibigyan na ng pera. Yan, kaya ako gustong patahimikin nila. Kaya wala kayong dangal, mga buwaka ng gininis nyo. Kasabwat kayo sa pagnanakaw sa pera ng bayan. So ngayon, defamatory? O di sige, bring it on. O, paano i-depensa ni Bangag yan? Paano depensa ni Bangag? Pagsagot pa rin, Your Honor. Diba? Patayan nung sa korte, ngumingi-wingi na, tapos may tutuloy yung dugo. Okay, ano ka agad? Tapos na. Ay, nako, mga kababayan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang depensa mo lang, ang kanilang laban sa cyber libel na yan, kung ito ay intensyon, malisyoso na ginawa mo, malisyoso, meaning kung gusto mo lang sirain ang tao nang wala ka namang hawak na pruweba. Talo ka dyan. O gusto mong sabihin na ang Marcos ay magdanakaw, wala kang pruweba. Wala ba tayong pruweba na hindi sila magdanakaw? O, ang dami nilang, $353 million. Ang case sa US, ayaw bayaran ni Bangag, sabi ni My Music World. Yes. So the only defense dito sa cyber libel na ito, mga kababayan, na mga binabato sa atin ay what? Katotohanan, dahil kailangan patunayan ni Bangag kung sinasabi nilang mapanira ay ito ay intensyon ko. Hindi ko kailangan sirain ang Bangag. Dahil hindi po mali ang magsabi ng katotohanan at magpalaganap ng video na isang presidente ay sumisinghot. Mga kababayan, kitang-kita ang mukha ni Bangag na sumisinghot. Tigil yung palusot yung mga inchik-inchik na sinasabi ninyo na Korean whatever. Ano ako? Do you think may capacity ako? May pera ako na halugugin ko ang billion population ng China para maghanap ako ng kamukha niya. Ang galing ko naman. 'Di ba? Do you think gagawin ko pa 'yan? Okay? So yun po yung mga nila, yung mga depensa nila na pinapakalat do ang kapike-pike ang fake video. At ito ay aking
inedit or whatever. Mga kababayan, unang-una, protected speech po yan. Kahit dito sa batas ng California, ang pagpalabas ng mga usapin na mga katotohanan kung ito po ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayang Pilipino dahil habang si Marcos Jr. ay sumisingot at si Amy Marcos ay nagdadrama na itama ang pagkakamali ng kadyutahan, kayo ay nalilinlang na naman. Kung gusto muli, babalikan ko itama ni Amy Marcos ang pagkakamali ng kanyang kapatid. Siya mismo dapat ang magsabi na ang kapatid niya ay addictus benedictus, sumisinghot. At mismo si Marcos Jr., si Amy Marcos, yung kanilang self-confessed na addictus na witness, 'di ba, na ipinagtanggol ko noon, na pinasok ko, na sinubukan kong ipasok ng trabaho o bigyan ng trabaho ni Amy Marcos kasi nga magwawala dahil magsasabi, ito, babalikan ko lang. Remember that, mga hitad? Kaya ako kinausap si Amy, sabi ko, Manang, sabi ko baka bigyan ng trabaho itong si self-confessed addictus. Sabi ko kasi mayroon daw siyang isisiwalat. At ang isisiwalat niya na si Marcos Jr. ay sumisinghot. Imagine, no? Pinrotektahan ko pa si Bangag noon. Sabi ko kay Senator manggagamit Amy, Manang, baka naman pwede mong bigyan ng trabaho si self-confessed addictus kasi nga magwawala at masisira si BBM. Sabi kong ganon. Sabi ko may isisiwalat siya. Ano sabi ni Amy Marcos? Alin yun, mga Harlika? Yung pagpapabili ng shab ni Lisa sa kanya para i-supply sa kay Bangag Jr. Yan. Kaya alam mo, Amy Marcos, nag-message ka sa akin. Sabi ko, Amy, bigyan mo ng trabaho si self-confessed addictus. Dahil kung hindi, isisiwalat din yung kapatid mong addictus. Hindi mo naman binigyan ng trabaho, di ba? Dahil sa kadami ng mga issue ng mga bangag, edi naglaman tuloy ng mga tao na talagang addictus. Well, buong Pilipinas, buong mundo na addictus si Bangag Jr. Yun ang katotohanan nun. Kaya, Amy, itigil mo yung kadyutahan. Yung kadyutahan na, tama ang napapaligiran ng demonyo yung aking kapatid. Itama ang mali. Boto niyo ako sa Mayo 12. BS. Kaya sabi ko, whatever strategy ni Vice President Inday Sara, strategy na yun. At the end of the day, it's your vote. Nasa mga kamay nyo. Never again. At ngayon, dahil ang bunganga ko, hindi nila mapatigil. Imagine mo, si Zaldico nag-file ng fabricated crime sa Legazpi Albay. Yan, maliban sa pag-file niya dito sa akin, dahil hindi nila matinag-tinag yung bunganga ko. Gusto na nga akong gurgurin, nagpadala na nga ng assassins. 4 criminal cases ang final niya sa Albay. Paano niya nasa isa katuparan yan? Yung mga cases na yan, nag-fabricate din siya, pare-parehong address ang ginamit nila sa Pasig, and that is fraud. Again, inabuso nila ang judicial system ng Pilipinas, mag-invento ng address ni Maharlika para sila ay makafile ng kaso. Yan ang ginagawa ng gobyernong Bangag. Kaya nga sabi ni Harry, catch me if you can. Diba? Sige, gamitin nyo lahat ang kadyutahan nyo. Kaya sila galit. Dahil na-report na nga natin sila sa US Embassy The Hague, at ang US Embassy The Hague ay inalerto ang FBI at ang Washington DC. Diba? O they bring it on para mapag-usapan ako, diba? Imagine mo, sikat-sikat, bidabidahan na naman si lola nyo. Diba? Maharlika versus Bangag Jr. It's gonna be spectacular, darling. And I'm waiting for that, diba? Long time ago, last year pa. Ngayon, mga kababayan, ang bottom line dito sa pinag-uusapan natin, di ba? Inciting to sedition ba ang ginawa doon? Ibig sabihin, nagsiwalat ka ng addictus ng isang tao. Di ba? Lalo na ang presidente, nag-incite ka na kagad ng sedition. So, kaya no wonder, ang PNP chief ninyo, Marbil, ay talagang, okay lang yung mga sumisingot kasi nag-extend sila ng oras. Di ba? Yung si Marbil nagsabi na yung mga nagpupulburon, it's okay kasi they need more time. 'Di ba? Kailangan nila maging up. Pero pag si Bangag Jr. na inilabas mo na siya ay nagdudurog, ay kakasuhan yung mga naglalabas ng ebidensya na ang isang presidente nyo ay nagpupulburon. So ngayon, mga kababayan, wala pong inciting to sedition sa ginawa ko. At nadamay pa itong si Spokes Harry Roque. Kasi ang konteksto, ang intensyon ng video na yon, mga kababayan, ay para malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas, na kayo ay
naliligaw na ng landas. Sabi nga ni Amy Marcos, ang kanyang kapatid ay hindi ang namumuno sa Pilipinas, and that is betrayal of public trust. Dapat nga siya na nga dapat ma-impeach. Dapat nga kumikilos na ang taong bayan, ayan si Amy Marcos, na mag-file ng impeachment laban sa kapatid niya. Pero syempre, gagamitin niya uli, okay, si Inday Sara, di ba? Whatever strategy nga, gamitin niya uli ang Duterte votes. Tanga ka na lang kayo kung iboboto nyo si Amy Marcos because of the strategical chuba-chuchu. BS yan. We don't need only strategical chuba-chuchu. We need someone in the Senate na may utak para sa Pilipino, may malasakit, may talino, itim, may integridad para sa Pilipino, may talino para sa Pilipino, may inisyatibo para sa Pilipino, initiative to do good things. Okay, ano yung isa? Itim. M, makapilipino o mapagmahal. Hindi lang, oy, boto nyo ako kasi strategic, chuchu-chuchu para kay Inday. And that is personal. That's not for the Filipino people. Yan ang aking not opinion. Yan, I think so. Yan yung aking pakiramdam now bilang isang Pilipino sa pangbababoy ng Marcos sa inyo habang si Amy ay naglalaro, di ba? Sabi ko, kahit ikutin siya ni Inday Sara, kayo ay ninanakawan ng karapatang mabuhay ng maayos sa Pilipinas. Ang mga anak ninyo ay namumuti na ang mga mata sa kagutuman. Ang mga anak ninyo ay namumuti na yung utak dahil na papaligiran na ng white powdery substance na parang puting ikinula. Yan ang katotohanan ng mga palangga. So ngayon, ang ibig ko sabihin dito, sa ginagawa ng gobyerno, ay panakot lamang yan, panindak lamang yan kay Maharlika at kay sa Harry Roque at sa mga taong nakikinig sa akin at sa mga vloggers. Wala pong inciting to sedition yan. Dahil yan ay katotohanan, hindi po yan fabricated. Hindi yan altered o inedit o whatsoever. Hindi yan computer-related forgery o mga pinagsasabi. Hindi ko yan binago. Dahil wala akong kakayahan. Dahil, forensic na nga yan eh. Wala akong kakayahan mag-edit dahil hindi ako techie. At hindi po peke ang aking mga dokumentong isinend sa inyo o pinakita kanina. Permado po yan. Makakasuhan ka lamang ng computer-related forgery kung ikaw ang mga video na yon ay ginawa mo, pinagdinistrongkar mo, tapos yung mga sinasabi ko dito, authentication, ay ako lang ang gumawa. Yan, mga kababayan. So, ang elementong patutunayan ng mga bangag para ma-convict nila ako sa computer-related forgery, eklabush na yan. Si Maharlika ba ay gumamit ng digital chuba-chuchu means para i-edit yan. 'Di ba? Ang mga picture na yan. Yung sinasabi nilang enhancement. Okay? Brightness yun, pinaliwanag lang ang picture. Pero hindi inedit. Ang mga picture nga ni Satanas, 'di ba? Yung tiyan niya, yung butod niya, pinaagyan sa pison. Yan ay dapat kasuhan si Satanas ng what? Computer-related forgery. Dahil sinasabi niya, yung mga kamot niya parang kasing liit na lang ng stick ng walis tambo. O yan, dapat si Satanas ang kasuhan ng computer-related forgery. Pino-forge na lahat ng picture niya. 'Di ba? Ang mga tiyan niya parang pinadaanan ng pison, ang mga kuro-kuro niya, although nagpa-formalin na siya, expired beauty. So yan dapat ang kasuhan, mga kababayan. Kasi yan ay talagang ginamitan ng matinding digital forgery or pag-i-edit. Pamimeke ang tawag dyan. Pineke niya, pinalabas niya sa buong sambayan ng Pilipino na yung tiyan niya ay maliit, flat, pero sa tunay na buhay ay botod. Siya ang kasuhan ninyo. Mangloloko ang jutang ginemis na yan. And another defense, mga kababayan, sa mga bangag na ito. Yun ba na pinakita ko ba ang video? Ay sabi ko nga, sinadya ko ba sa inyo yun para lokohin kayo o linlangin kayo? Hindi ko kailangan gawin yun. Dahil sabi ko nga, alam na kahit na mga designers, di ba, yung nasa likod ni Lisa, yung kababayan ko, sino ba yung pangalan nun? Basta mayroon dyan na nagsusupply mismo ng pulburon kay Satanas. Kaya sila namamayagpag. Napapaligiran na ang Malacanang ng puting ikinulang white powdery substance, Addictus benedictus. Recently, last year lang, di ba, may nahuli within Malacanang building na may nag-a-addictus dyan. O paano ko i-defame yung mga jutang ginimis na yan? Wala pong dinidefame, walang ini-edit na picture, na video or whatever.
Kasi wala akong ginawang mga bidyong in-edit-edit. Si Marcos Jr. mismo ay nabidyohan ng kanyang kajamming sa pagsisinghot. Yan ang katotohanan niyan, mga palangga. Ulit-ulitin ko, merong kalayaan, freedom of speech ang taong bayan. At ito ay protektado. Ang mga whistleblowers, ang mga concerned citizens, ang mga mamahayag na, yung mga, mga media, may kalayaan sila. The problem with the media right now is nakikipagsabuatan, hindi man lahat, sa mga bangag para hindi iulat yung kabangagan ni Junior. Dapat nga may mag-ulat doon, yung close video camera na kung saan tumutulo ang dugo. Ay, dito pala sa gilagid ni bangag. Parang wala pang lumalabas. May mga media doon not only PTV4. Dapat na-capture yun kung paano nag-agay-agay ang dugo ni Dodong, di ba? ni bangag. Kaso ang problema, karamihan sa kanila ay nakikipagsabuatan. Lack of what? Lack of criminal intent or malicious intent yung ginawa ni Maharlika. Wala po ako masamang hangarin para sirain si Bangag. Ang hangarin ko ay kabutihan para sa mamamayang Pilipino na tama na sobra na pinamumugaran o pinamumunuan kayo ng addictus benedictus na Bangag. Mismo ang kapatid niya si Amy Marcos na nagsasabi siya ay naliligaw ng landas. Although hindi inaamin ni Amy Marcos kung ano ang ibig sabihin ng naliligaw na landas, na ito ba ay nagsisingot, nagnanakaw, alam naman natin magnanakaw sila. So, that justifies sa mga sinasabi ko na naliligaw kayo ng landas, lulubog na ang Pilipinas kung papatuloy pa kayong magtiwala diyan sa presidenteng hindi naman nagpapatakbo ng Pilipinas. No less than his sister, sinabi na naliligaw siya ng landas. O hindi ako nagsabi nun, siya. Kaya huwag niya iboto kahit maganon-ganon siya. Kailangan niya sabihin sa buong Pilipinas na ang kapatid niya ay bangag dahil alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Wala pong cyber libel sa sinasabi ko dahil ito ay katotohanan, walang malisya at ito ay kitang-kita naman sa manifestations ng bunganga ni Bangag. Wala po itong pag-i-edit sa kung ano-anong mga kalitsyahan na sinasabi ng mga bangag. Alright? Now what? Ano mga eksena ngayon? Okay, ano sabi dyan? Hi Raven May, how are you? Okay? Real talk, pasok si Amy whether we like it or not. Ano daw? Real talk? Sabi ni, buhay mo yan palangga. Okay, ano real talk? Real talk na alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Yes, close up, alam ko may mga close up na gum bleeding ni Bangag. Now what? Natatakot na kasi si Bangag. Alam, ikaw Julul na Santiago, okay? Lalamunin ka na ng lupa, nagpapakasyunga ka pa rin. Di ba judge ka? Saan ka nag-aral? Sa mababang paaralan ng Burak-Burak Elementary School? Saan ka nag-aral ng pagka-abogado? Nakakahiya ka kung saan ka man nagtapos. Alam mo na hindi ikaw dapat nagkakaso diyan sa cyber libel na yan. Ang nagkakaso dapat yung nag-claim na siya ay na-defame. So dahil syunga ka, I don't know, nabayaran ka ba? Kung nabayaran ka, magkano, Santiago, ang binayad sa'yo? Kasi sa mga pagsasalita mo, hindi yan pagsasalita ng tamang abogado at naging husgado o judge. Imagine mo, mananakot ka pa, i-hunt mo ako. Di sige, maghabulan tayo sa Washington, D.C. Doon tayo maghabulan. Total na, report naman na kayo sa FBI and everything. Itodo nyo na yan, makipag-ugnayan na kaagad kayo sa Amerika. Dali nyo na yan dito. Ang tagal naman. Di ba? Para pag-usapan tayo ng buong mundo, si Bangag. Pag-usapan si Bangag, yun ang pagiging addictus niya. At nang mas lalong makakaalam. Well, alam na yan ng mga, alam na ng Washington DC na addict si Bangag. So, hindi ko na kailangan magsulat-sulat doon dahil nagawa ko na lahat, right? Ngayon, ang dami na, 'di ba? Ang dami na imagine mo si pangalan nito, si Nikki Cosseteng, ang tagal na nagsasabi na si Marcos Jr. ay addict. Aba tayo yung kasuhan. Bakit ako, mga kababayan? The reason, ang sagot niyan, para po sindakin ang mga commenter, sindakin ang mga vloggers para hindi na kayo mag-share o hindi na kayo magsalita about sa pulburon, about sa bangag-bangag. Pinaninindigan ko sa bisa ng authentication na ito. At
least makikita ko na yung aking yung nag-authenticate nito, di ba? At nang makita ko si Bangag, makita ko si Bangag doon sa what? Sa korte. Doon lang naman kami magbabakbakan eh. Right? Okay. Ano mga eksena dito? Oh, okay. I'm gonna gurgur one of the trolls of Liza Tanas. Ayan, sa lahat pala ng mga kapalangga ko, don't engage. Huwag kayo mag-engage sa mga troll. I-block nyo kaagad kasi para hindi sila makalamon galing sa kaba ng bayan. Lahat na halos na mga dugyot trolls ni Liza Tanas ay lumalamon yan sa kaba ng bayan. Kasama yan sa pagnanakaw ang mga buwakan ng GNMS na yan. So the moment na makita ninyo, block nyo kaagad para wala silang lamunin. Diba? Dahil ang mga nilalamon nila ay pera ninyo. So block, 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 yan ang target nila. Dahil alam ko yan. Nung ako ay pumunta doon sa headquarters. Diba? Sinabi ko sa inyo, parang call center, kahit naman doon sa isang headquarters binabantayan ng Marcos Bangag ang mga vloggers. Sinabi mismo ni Liza Tanas, Marlica, you can come here every day. You can use that computer. Mag-office daw ako doon. Biga-biga. Alpot patutot. Di ba? May mga ganun siya. So, alam na alam ko. Okay? Na yung Marcos Jr. na yan ay vindictive narcissist. Dahil hindi nila matanggap na ang kanilang dating supporter ay binokkelya ang kanilang kababuyan lahat. Kaya the ultimate goal nila is gurgurin ako. Okay? Nakalagay na po yan sa mga kaso ko, na isabi ko na yan, nagugurgurin ako nila, nagpadala ng assassins, meron tayong mga, testigo. So yan. Narcissist psychopath, sabi ni Palangga. Block nyo, huwag kayo mag-engage dyan dahil yan ay mga pakawala yan ng mga bangag. Don't waste your time. Block, block, block. Don't engage. At itag nyo ako para mamaya block ko rin sila. yun. Basta ako, no to Marcos, di ko na binoto yan, sabi ni Jeanette. Alright? Salamat, Marlica, sabi ni Sarah Serrano. Thank you, Palangga. Yes, sabi ni Maida, pati si Nikki Cositeng. Yeah, I know, sinabi na nga natin yan eh. Right, ako okay lang. Okay? Nasa inyo yan. Kaya nga, alam mo, sabi ko, whatever strategy ni Inday Sara, strategy niya yun. Pero ako, huwag na kayong magpabudol muli. Diba? Huwag kayong magpabudol muli. Okay? Huwag dahil hindi yan para siya sa taong bayan. Grabe, ang daming trolls, pati page ko, puro baguhan ang pumapasok. Sabi ni Charlene Yabs, block mo na kagad Palangga. Huwag ka na mag-atubili pa. Block. May troll farm sila. Pera na naman ang bayan niya. Di ba sinabi ko sa inyo? Miss si Liza Tanas pa lang, yung troll farm, yung firm na binayaran niya, according to our source, 5 million. Para lang magpuri sa kanya na, ang sexy ni Liza Tanas, kahit butod, ang kinis-kinis ng mukha, kahit formalin inspired. So yan, 5 million pala. 5 million, mura na nga yun eh. Pera nyo yun. Diba? Ay, mura na nga yun. Mapapamura ka talaga. Hindi mura pala yung 5 million yun. Isang tao pa lang. Wala pa yung trolls ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Lahat yan sila may trolls. Wala pa yung trolls ni Bangag. From budol-budol man to bloody mouth, sabi ni Wonderland. Libat na si Satanas. Ayan. Pwede. Okay na. Ano sabi? Yes, SDS New York, wag nang magpabudol muli. Ayoko, grabe na ang resulta ng ginagawa nila. Wag ito sa mga OFW, wag po kayo mapanghinaan. Kailangan nyo pa rin bumoto. Sabi ko nga, I'm just waiting for Attorney Glenn Chong, medyo busy lang siya kahapon. Magbablog kami at i-discuss namin yan, yung mga naglalabasan ngayon na online voting na allegedly pandaraya. Alright? So ngayon, mga kababayan, gusto kong iwanan sa inyo ang panghuling salita. Yung ginagawa po sa akin at kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers ay paninindak, pananakot. Ito po ay very Marcos. Very Marcos. At kasabwat po dyan si Amy Marcos sa lahat ng kababuyan ng kapatid niya. Bakit? Accomplice ka. Alam mong adikto sa kapatid mo at sinisira ang kaba ng bayan, sinisira ang kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi ka nagsasalita. Magsasalita ka lang, nasasabi mo, tama ang mali during election season. Wake up! My goodness! Yun na yung sa akin, never again. Kaya mula dito, sa aking kinauupuan, labanan natin ang mga bangag. Para nga pala, doon sa mga media kasi parang tinatanong nila kung ano ang aking opinion.
Bakit hindi ako interviewin ng live? Total, gusto nyo ng opinion na live. Interviewin nyo ako, gusto nyo ng opinion, i-live nyo. Wag yung yung mga recorded. Kasi pag record, pwede yan i-twist. 'Di ba? I'm willing to be interviewed. Basta wag, live. Wag yung recorded kasi pwede nyo i-chop-chop yun at nasasabihin ko lahat. Malay nyo, ibigay ko to sa inyo. Oh. Itong authentication, pag sinuwerte kayo. Anyway, ingat kayo mga palangga. Huwag po kayong mag-alala dahil si Maharlika ipinanganak o nasa napupunan pa lang ng nanay niya ay meron ng punyal. Kaya huwag po tayong susuko. Hindi po tayo susuko sa mga bangag. Bangag lang sila. Tayo ay itim, may integridad, talino, inisyatibo, at may pagmamahal sa bayan. Alright, itim, itapon nyo na.